Nabigo kaming lahat. Wala mang makabigkas ng mga salitang ito. Pero ito ang totoo. Natalo kaming lahat. May nagtanong na inner God kung ito na raw ba talaga ang katapusan. Kahit daw alam nila na maaari itong mangyari ay hindi niya raw lubos maisip na sa ganoong sitwasyon lang sila magpapaalam. Sinabi naman ng isang inner God na wag na raw silang magdrama dahil wala na rin naman daw silang magagawa. May bigla namang nagalit at sinabing hindi pa raw ito ang katapusan. Ang inner God na ito ay ang Great Sage Heavens equal na si Son Ogong, isang traidor ng Heavenly Realm. Sinabi naman ng isang inner God na nakakapagsalita pa rin daw si Son Ogong ng ganoon kahit nasa bingit na ito ng kamatayan. Sumagot naman si Son Ogong na hindi raw siya mamamatay. Sinabi naman ng Olympus hero na si Hercules na kahit pa raw immortal si Son Ogong ay wala na rin itong magagawa sa harap ng mga outer gods. Sinabi niya rin na malapit na raw madiskubre ng mga outer gods ang lugar na kinatatayuan nila. May nagsalita naman at sinabing tingin niya raw ay nadiskubre na sila. Dumating ang isang lalaki at inihagis sa gitna ng mga inner gods ang isang mahiwagang bagay. Ang lalaking ito ay ang ating bida na nagngangalang Kim Yuan. Sinabi ni Hercules na mabuti raw at nakabalik pa ito. Sumagot naman si Kim Yuan na inakala niya rin daw na mamamatay na rin siya. Tinanong ng isang inner god kung siya na lang ba talaga ang natitira. Hindi agad nakasagot si Kim Yuan bago nasabing oo siya na nga lang. Tinanong muli ng isang inner god kung ano raw ang nangyari kina Merlin, Asura at Vishnu. Sumagot naman si Kim Yuan na patay na raw ang mga inner gods na ito. Tinanong ng isang inner god kung sino naman daw ang may-ari ng mahiwagang bagay na dala niya. Sumagot naman si Kim Yuan na kay Foolish Chaos daw ito. Hindi naman makapaniwala si Son Ogong na ang mahiwagang bagay pala na ito ay ang isa sa mga outer gods na kalaban nila. Sinabi naman ni Kim Yuan na base raw sa pinanggalingan niyang pakikipaglaban ay masasabi niya raw na silang mga inner gods ay walang magagawa laban sa mga outer gods. Wala raw silang paraan para manalo. Bigla namang nagsalita ang isang inner god at sinabing sa ngayon daw ay wala talaga. Naisip naman ni Kim Yuan na sa bandang huli ay ito na lang talaga ang maaari nilang gawin. Kailangan lang daw ay may magbalik sa nakaraan at mag-umpisa sa simula. Sinabi ng inner god na si Kronos na sa mundong babalikan ng isa sa kanila ay maaaring wala na raw siya, kabayaran niya raw ito sa gagawin niyang pamamakialam sa oras. Tinanong ni Kim Yuan kung tuluyan na ba itong maglalaho. Sumagot naman si Kronos na wala rin siyang kasiguraduhan. Pero wala na rin daw silang magagawa kung magkaganoon man. Sinabi ni Kim Yuan na gusto na raw sana niyang tapusin ang lahat. Sinabi naman ni Kronos na ito na lang daw ang huli nilang pagkakataon. Napatanong naman si Kim Yuan kung sino sa kanila ang magbabalik sa nakaraan. Walang sumagot sa mga inner gods pero tumingin silang lahat sa ating bida na si Kim Yuan. Sinabi naman ni Kim Yuan na inaasahan na niya rin ito pero tinanong niya pa rin kung siya na ba raw talaga. Sinabi niya rin na isa rin daw si Son Ogong sa mga pagpipilian nila kaya bakit daw siya ang napili. Sumagot naman si Son Ogong na sa kanila raw ay si Kim Yuan daw ang kahuli-hulihang umakyat ng tower. Kahit daw huli ito ay nagawa pa rin nitong maka-adapt sa kanilang mundo ng mas mabilis kaysa sa iba. Nagawa rin nitong umakyat sa tuktok ng tower at ngayon ay nakikipaglaban na rin kagaya nila. Nagawa raw nitong makasabay sa kanila kahit na matagal na silang nakaakyat sa taas ng tore. Nakasama raw nila si Kim Yuan sa paggawa ng kanilang myths at nakakuha rin ito ng divinity at divine titles. Sinabi rin ni Hercules na ang mga nilalang na nasa upper floor ay may restriction kung hanggang saan lang sila pwedeng makialam sa mga taga-lower floor. Kung gusto raw nilang mabago ang tower ay kailangan daw nilang mag-umpisa mula sa ibabang palapag, kaya nga raw si Kim Yuan ang napili nila. Sinabi naman ng isa pang inner god na sa pagbalik raw ni Kim Yuan ay hindi na raw sila magkakakilala at wala na rin silang relasyon sa isa't isa. Sinabi naman ni Son Ogong na turuan daw ng leksyon ni Kim Yuan ang mga hindi makaintindi ng sitwasyon. At kapag raw hindi pa rin ito gumana ay patayin niya na lang ito kung kinakailangan. Biniro naman ng isang inner god na sana raw ay mahirapan ang kaibigan nilang si Kim Yuan sa pagkumbinsi sa kanila. Sumagot naman si Kim Yuan na hindi raw talaga nauubusan ng salita ang mga kasamahan niyang naroon. Napangiti naman si Kim Yuan, naisip niya na matitigas daw talaga ang ulo ng mga kasamahan niyang ito.
Kaya sigurado raw siya na mahihirapan siya sa kanyang pagbabalik. Nag-activate na ang orasan na skill ni Kronos at unti-unting umatras ang oras pabalik sa nakaraan. Matapos noon ay makikita ang dalawang nakabukas na palad. Iminulat ni Kim Yuan ang mga mata niya. Naisip niya na napakabigat daw ng katawan niya. Ang lahat ng stats at arcane power na taglay niya ay nawala. Hindi raw pala ipinadala ang buong katawan niya imbis ay umulit lang ang oras niya. Ibig sabihin daw nito ay kailangan niyang mag-umpisa sa wala. Ang una niya raw na kailangang gawin ay alamin kung hanggang saan siya nagbalik sa nakaraan. May bigla namang sumuntok na lalaki sa mukha ni Kim Yuan. Kahit hindi niya inaasahan ang suntok ay hindi niya pa rin ito ininda. Sinabi naman ng lalaki na nakakapagtaka raw na hindi ito natumba. Iniisip niya kung paano raw nangyari yon. Nabasa naman ni Kim Yuan ang Changsol University. Naalala niya na isa nga pala siyang estudyante bago pa nagbago ang lahat. Iniisip niya kung ano raw kaya ang pangalan ng lalaking nasa harapan niya. Susuntukin na ulit ng lalaki si Kim Yuan. Sinabi rin ito kay Kim Yuan na tingin ba raw nito ay matibay na siya. Dapat daw ay rumespeto ito sa mga seniors niya. Nagawa namang maiwasan ni Kim Yuan ang ginawang pagsuntok ng lalaki. Nagulat naman ang lalaki sa pag-iwas nito. Sinabi naman ni Kim Yuan na kung ngayon ba raw ito o sa sunod pa na araw. Tinanong niya kung ano raw ang petsa at oras sa araw na yon. Patatawarin niya raw ang lalaki kapag sumagot ito lalo na raw at hindi naman siya nasaktan dahil napakahina naman daw ng suntok nito. Nagalit naman ang lalaki at tinanong kung ano ba raw ang mga sinasabi ni Kim Yuan at kung nasisiraan na ba raw ito ng ulo. Mabilis namang sinuntok ni Kim Yuan ang mayabang na lalaki. Naisip niya na nag-aaksaya lang siya ng panahon dito. Dapat daw ay inaalam na niya kung anong oras na ngayon. Nakita niya sa kanyang cellphone na Friday, December 31 at 3:00 na ng hapon ang petsa at oras doon. 9 na oras na lang daw ang natitira, bago magsimula ang kanilang tutorial. Lumipas ang ilang oras at binuhay na ang mga ilaw ng iba't ibang establishmento sa Hongdae area. 8:00 na ng gabi sa mga oras na iyon, makikita ang isang restaurant na halos puno ng tao. Nairita ang bagong dating na lalaki na nagngangalang Kim Myung-hon, dahil sa sikip ng restaurant na ito. Tinawag siya ng isang lalaki at sinabing bakit ba raw napakahirap niyang mahagilap. Sinabi naman ng isang lalaki na late raw si Myung-hon ng 1 oras, kaya magbabayad daw ito ng $50. Hindi naman ito pinansin ni Myung-hon at dumiretso lang ng pag-upo at uminom agad ng 1 baso ng beer. Tinanong naman siya ng isang lalaki kung bakit ba raw wala siya sa mood. Ang alam niya raw ay may pinagtripan ito upang magpalipas ng oras. Sumagot naman si Myung-hon na ayaw na niya raw itong pag-usapan at bigyan na lang daw siya ng mga ito ng 1 pang baso ng alak. Tinanong naman ng isang lalaki kung ano raw ang ginawa ni Myung-hon kay Kim Yuan. Nainis naman si Myung-hon matapos maalala si Kim Yuan. Sinabi ni Kim Yuan na nakikilala na niya raw ang lalaking ito. Ito nga raw ay si Myung-hon na madalas na hindi pumapasok. Tinanong rin ni Yuan kung wala ba raw talagang magawa sa buhay si Myung-hon kundi ang manggulo. Sinabihan niya si Myung-hon na nararapat lang daw rito ang ginawa niyang pagsuntok. Sinabi niya rin na kakaunti na lang ang natitira nilang oras. Pinagyabang naman ni Myung-hon na binugbog niya raw si Kim Yuan. Sinabi niya rin na sana raw ay umabot pa ito ng ospital. Sinabi naman ng isang lalaki na wag raw nitong sobrahan at baka raw patayin nito ang sarili niya. Sinabi naman ni Myung-hon na wala raw siyang pakialam, wala na rin daw namang magulang si Kim Yuan kaya walang maghahabol sa kanila. Nag-cheers ang 5 mayabang na lalaki bago sila nagpatuloy ng kanilang pag-iinom. Nagreklamo ang isang lalaki dahil halos puno na rin daw ng tao ang kalsada. Sinabi naman ng isang lalaki na malapit na raw kasing mag-2020. Nagtanong naman ang isa pang lalaki kung gusto pa raw ba ng mga ito na mag-celebrate at mag-inom ng 3rd round. Sinabi naman ni Myung-hon na magmadali raw sila kung gusto nila itong gawin. Sayang daw dahil nawawala na raw ang bisa ng alak na nainom niya. May napansin naman ang isa nilang kasamahan at tinanong kung ang nakikita niya nga raw ba ay ang pinag-uusapan nila kanina na si Kim Yuan. Sinabi rin ito na mukhang hindi naman ito nabugbog. Nagalit naman si Myung-hon at iniisip kung bakit raw kaya naroon si Kim Yuan.
Inaya niya ang iba niyang kasamahan at sinabing babatiin daw nila si Yuan. Sinabi naman ng isa sa kanila na may balak lang daw itong gawin kaya ito nagyayakag. Nagmadali sila sa paglalakad upang sundan ang nakatalikod na si Kim Yuan. Sa paglapit nila ay tinawag nila ang pangalan nito, narinig naman ito ni Kim Yuan. Tumigil si Kim Yuan sa paglalakad at humarap sa grupo ng mayabang na si Myung-hon. Tinanong naman ni Myung-hon kung ano raw ang ginagawa ni Yuan sa lugar na yon. Napatingin naman ang ibang taong naglalakad sa direksyon ni Yuan at ng grupo ni Myung-hon. Hinawakan ni Kim Yuan ang kanyang relo upang tingnan ang oras. Sinabi niya na halos alas 12 na raw ng umaga, i-enjoy na raw ng mga ito ang huling 3 minuto. Dahil pagkatapos raw noon ay magiging impyerno na ang lugar na yon. Lumapit naman si Myung-hon at tinanong kung ano ba raw ang sinasabi ni Yuan. Nagulat ito matapos makita ang laman ng maleta na dala-dala ni Yuan. Puno ng iba't ibang klase ng armas at isang bag ang loob ng maleta ni Kim Yuan. Natakot naman ang isang lalaki at sinabing humingi na raw agad ng paumanhin si Myung-hon. Sinabi naman ng isang lalaki na sila nga raw ang mali. Sinabi niya rin kay Yuan na hindi rin daw tama na umabot pa sila sa ganoong sitwasyon. Naisip naman ni Yuan na ang lugar daw na iyon ay ang may pinakamalaking populasyon ng mga tao sa Seoul. Sinipa ni Kim Yuan ang dala niyang maleta matapos mapili ang mga kakailanganin niyang gamit. Nakahanda na siya dahil mag-uumpisa na raw ito. Inalis rin ni Yuan ang relo na suot-suot niya. Sa relong ito ay makikita na 1 segundo na lang ang natitira. Hanggang sa dumating na ang itinakdang oras, nagtakip ng mga tenga ang lahat ng tao matapos marinig ang napakaingay na tunog. Maririnig ang tunog sa lahat ng lugar na nasasakupan ng Hyundai area. Sinabi ni Kim Yuan kay Myung-hon na tapos na raw ang 3 minuto nila. Hindi naman alam ni Myung-hon kung ano ang tinutukoy nito. Bigla na lang silang nakatanggap ng mensahe na mag-uumpisa na raw ang tutorial sa Sector 20,300 at isa na may populasyon na 12,014. Kailangan raw nilang makaligtas sa mga pulutong ng mga zombie. Ang mga zombies raw na ito ay mawawala pagkatapos ng 30 minuto. Napatanong naman ang iba kung totoo ba raw ang mga zombies na ito. Naisip naman ni Kim Yuan na kaya raw maraming zombies sa lugar na iyon ay dahil sa difficulty settings ng tutorial. Pagtaas raw ng populasyon ng isang sektor ay paghirap rin ng difficulty nito. Sa ganitong paraan lang daw mababalanse ang bawat sektor ng tutorial. May mga lugar daw sa Hongdae na hindi pwedeng takbuhan at lahat naman daw ng lugar na maaaring kibuan ay puno ng mga zombies. Ibig sabihin raw nito ay maaaring ang Hongdae area raw ay magiging halos karagatan na puno ng dugo. Nakatanggap si Kim Yuan ng mensahe na maaari raw nilang tingnan ang kanilang status sa pamamagitan ng pagbanggit ng status window. Nakatanggap din siya ng isang basic weapon na lumang kutsilyo. Nagtataka ang iba kung paano nila gagamiting panglaban sa mga zombies ang mga basic weapon na nakuha nila. Naisip ni Yuan na binigyan raw sila ng mga bagay na halos hindi na rin matatawag na sandata. Ang tema raw ng first tutorial ay survival. Binitawan ni Kim Yuan ang nakuha niyang old knife. Kung noon daw ay ayos na sa kanya ang makasurvive sa tutorial, ngayon daw ay hindi ito sapat. Isinaboy ni Kim Yuan sa kanyang dalang bagong kutsilyo ang laman ng lalagyan na kinuha niya sa kanyang bag. Naisip niya na ayos na raw ang kanyang preparasyon kaya sisimulan na niya raw ito. Tumakbo ng mabilis ang bida nating si Kim Yuan at agad na inatake ang isang zombie na nasa kanyang harapan. Pagkapatay niya sa zombie na ito, ay nakatanggap siya ng mensahe na siya raw ang kauna-unahang nakapatay ng isang zombie sa kanilang lugar. Nakatanggap din siya ng 100 points bilang reward, at tumaas raw ng malaki ang kanyang experience points. Kasunod noon ay ang mensahe na nag-level up na rin daw siya. Naisip naman ni Kim Yuan na bumibilis na raw siya at gumagaan na raw ang kanyang katawan. Nagpatuloy sa pagpatay ng maraming zombie ang bida nating si Kim Yuan. Sa pagdami ng mga napapatay niyang zombies ay pagbilis rin ang kanyang pag-level up. Tila napakadali lang sa kanya na hiwain ang mga katawan ng mga zombies na inaatake niya. Dahil doon ay naisip ng iba na mukhang mahihina raw ang mga zombies na ito. Nagdesisyon na rin silang sumugod dahil inakala nila na kayang-kaya nila ang mga ito.
Sumugod ang isang lalaki dala-dala ang kanyang basic weapon na palakol. Sa pag-atake niya ay tinamaan niya ang balikat ng isang zombie. Kahit binigay na niya ang kanyang buong lakas ay hindi pa rin bumaon ang palakol na gamit-gamit niya. Nakaramdam siya ng kaba matapos malaman na napakatigas raw ng katawan ng mga zombies na ito. Napahiyaw ito ng malakas dahil kinagat na siya sa leeg ng zombie na inatake niya. Naisip naman ni Kim Yuan na hindi raw nila ito mahihiwa gamit lamang ang normal nilang lakas. Ang mga zombies raw na ito ay mahihina at mababagal, kaso nga lang daw ay napakatigas rin ng mga ito at hindi rin sila nakakaramdam ng sakit. Kapag napalibutan ka raw ng grupo ng mga ito ay malalagay ka raw sa panganib. Maraming tao raw ang nagkakaroon ng tsansang makasurvive at makaakyat ng tower pero hindi raw ito ganoon kadali. Sa pag-atake ni Kim Yuan sa isang zombie ay napansin niya na hindi na niya ganoon kadaling nahihiwa ang katawan nito. Sinipa niya ang zombie na nasa harapan niya at naisip niya na siguro raw ay tapos na ang epekto. May bagay ulit siyang kukuhanin sa kanyang daladalang bag. Hindi raw ganoon kadaling patayin ang mga zombing ito pero mayroon daw itong kahinaan. Hiniwan ni Kim Yuan ang lalagyan ng bagay na kinuha niya upang sumaboy sa kanyang sandata ang laman nito. Sa alaala niya ay may kausap siya na lalaki, sinabi nito na nakapasa lang daw siya sa first tutorial ng dahil sa swerte. Sinabi niya rin ang dati niyang trabaho bago siya nakapasok ng tower. Sinabi niya na dati raw siyang nagtatrabaho sa isang salt farm. Ang mga zombie raw sa unang tutorial ay asin ang kahinaan. Madali nang napapatay at nahihiwa ni Kim Yuan ang mga inaatake niyang zombies noong malagyan na niya ng asin ang kanyang kutsilyong sandata. Matapos noon ay nakatanggap siya ng mensahe na nagawa na niya raw makapatay ng 100 zombies sa loob lang ng 10 minuto. Makakatanggap din daw siya ng 3 unallocated stat points. Ang mga unallocated stat points daw ay hindi katulad ng random stat points na nakukuha nila, maaari raw nila itong ilagay sa kahit na anong stats na gustuhin nila. Habang nagbabasa sa status window ay naisip naman ni Kim Yuan na maaari rin pala siyang makakuha ng unallocated stat points sa loob ng tutorial. Iniisip niya rin kung gagamitin na niya raw ba ang 3 stat points na ito. Hindi niya na ito pinakialaman at itatabi niya na lang daw muna ito dahil hindi pa naman niya ito kailangan sa pagpatay sa mga zombies. May 10 minuto pang natitira bago matapos ang una nilang tutorial. Naisip naman ni Kim Yuan na maghanap ng mas magandang pwesto. Sa paglalakad niya ay may narinig siya sa malayo, tiningnan niya ito at naisip na iyon na nga ang lugar na hinahanap niya. Inatake ni Myung-hon ang isang zombie gamit ang kanyang basic weapon. Nagtaka ito dahil hindi niya halos maibaon ang kutsilyo niya sa mukha ng isang zombie. Nagalit ito at naisip na bakit daw napakadaling napapatay ni Kim Yuan ang mga zombie na ito. Kung sana lang daw ay nasa kanya ang weapon na gamit-gamit nito. Umungol ang zombie at sumugod na rin kay Myung-hon. Sinipa naman ito ni Myung-hon at sinabing layuan daw siya nito. Tumilapon naman ang zombie na sinipa niya, may 2 kagrupo naman ni Myung-hon ang dumating sa likuran niya. Sinabi ng isa sa mga ito na mukhang dumarami pa raw ang bilang ng mga zombies na naroon. Tinanong naman ni Myung-hon kung nasaan na raw kaya si Kim Yuan. Makakaligtas daw sila kapag dumikit sila dito. Lumingon siya sa paligid upang hanapin kung nasaan na si Kim Yuan. Nakaramdam siya ng pagkainis dahil hindi niya ito makita. May tumawag naman kay Myung-hon at sinabing tumingin daw siya sa harapan niya. Sinugod na pala siya ng isang zombie, mabuti na lang at nagamit niya ang hawak niyang kutsilyo bilang panangga. Nagtaka si Myung-hon matapos makita na lumilipad sa ere ang kaputol ng kutsilyong sandata niya. Naisip niya na katapusan na niya ito dahil aatakihin na siya ng zombie na nasa harapan niya. Bigla namang napahinto ang zombie sa pagsugod sa kanya. Nagtaka naman si Myung-hon kung bakit ito huminto, napatanong ito kung ano raw kaya ang nangyari. Sumagot naman ang isa niyang kagrupo na parang may pumatak raw sa mga ito. Nakita nila na parang may maliliit na butil ang lumilipad sa hangin. Sinubukan ni Myung-hon na kumuha ng kaunting butil na ito. Sa pagtikim niya sa butil ay naisip niya na maalat ito, tingin niya raw ay asin ito. Sa isang direksyon naman ay walang humpay ang notification ng pag-level up ng isang lalaki. Ang lalaking ito ay ang bida nating si Kim Yuan.
ikinakalat niya sa paligid ang laman na asin ng kanyang bag. Tumatakbo ito sa mga nagtataasang gusali upang mapabilis ang pagpatay niya sa mga zombies na ito. Matapos ang ilang minuto ay nakatanggap sila ng notification na tapos na raw ang kanilang first tutorial, at may 4,077 na tao raw ang nakaligtas. Nabasa ito ni Kim Yuan at naisip na napakaraming tao raw ang namatay sa kanilang first tutorial. Ang reward daw ay nakabase sa dami ng kalaban na napatay nila. Nagawang makapatay ng 1,427 na zombies ni Kim Yuan. Dahil doon ay makakatanggap siya ng 1,427 points, makakatanggap din siya ng dagdag na stat points bilang reward, at ang mga stat points na ito ay 1 strength, 2 constitutions at 1 unallocated stat point. Nakatanggap din siya ng 500 points dahil siya raw ang may pinakamaraming napatay na kalaban. Nadagdagan pa ito ng 1,000 points bilang bonus sa kanyang hindi kapani-paniwalang nagawa. Napaisip naman ang bida nating si Kim Yuan kung ilang Windows notification ba raw ang natanggap niya. Habang tinitingnan ang kanyang status window ay naisip niya na halos 10 points lang daw ang nakuha niya noon, ngayon daw ay nagawa niyang makaipon ng 3,000 points sa loob pa lang ng unang tutorial. Matapos noon ay nakatanggap ulit siya ng notification na sa ilang sandali lang ay mag-uumpisa na rin daw ang pangalawa nilang tutorial. Naisip naman ni Kim Yuan na wala na raw silang oras para makapagpahinga pa. Natigilan si Kim Yuan dahil habang iniisip niya kung ano ang kanilang sunod na tutorial ay nakarinig sila ng mensahe na may bumabati sa kanilang lahat. Binati sila nito sa kanilang survival, nagtaka naman ang mga taong nakaligtas kung sino at kung saan nanggaling ang boses ng nagsasalitang ito. Sinabi rin nito na mayroon daw siyang anunsyo sa lahat ng nakaligtas. May sasabihin din daw siya na dapat ay sasabihin niya lang kapag natapos na sila sa kanilang second tutorial, pero exception na raw ito. Sinabi niya na mayroong tao raw doon na nagle-level up ng napakabilis. Matapos noon ay sinabi na niya ang totoong anunsyo. Ito raw ay kung paano nila magagamit ang mga points na nakuha nila. May dalawang pangunahing paraan daw para magamit ang kanilang points. Pang-una, magagamit daw nila ito sa pagbili sa shop ng mga items na hindi raw nila aakalain sa kanilang imahinasyon na maaari nila itong makuha. Ang isa pa raw na paraan ay ang paggamit nito bilang currency. Maaari raw silang makipagpalitan ng points gamit ang pakikipagkamay sa ibang tao. Naisip naman ni Kim Yuan na alam na niya rin ito, maaari rin daw silang maging Diyos gamit ang mga points na ito. Magiging napakalaki raw ng papel ng shop sa kanilang mundo. Simula raw ngayon ay labanan na ito ng level at points na makukuha nila. Nagsalita ulit ang boses na naririnig nila at sinabing ito na raw ang tamang oras. Wala na raw siyang sasabihin pa kundi humanda na sila sa pakikipaglaban. Matapos noon ay nakatanggap sila ng notification na may nabuo raw na safe zone sa gitna ng bawat sektor. Maaari raw silang pumasok sa loob ng safe zone na ito. Makakatanggap din daw sila ng 100 points sa kada 3 oras. At dito na mag-uumpisa ang kanilang pangalawang tutorial.